Bawal po makitalbos. Yung mga pagpapala pong nilalang Panginoon para sa atin, hindi po tayo pwede makitalbos. Hindi kagaya ng iba, pag may tanim na kagaya namin, may tanim na kamote. Lalo-lalo na si nanay nasa Amerika, pwede humingi kahit sino. Pero pag nandiyan si nanay, hindi kayo makakahingi. Pero pag ako nandyan, pwede kayo matalbos. Kasi sa akin naman, habang tinatalbusan, lalong umusbog. Hindi po ba? Sa Kristiyano po, ganito po yun. Yung pagpapala ko, hindi po pwedeng talbusan ng iba. Iba po yung law ng Diyos. Ang pwede lamang tumalbos yun, ikaw. Even your wife, even your children, hindi nila pwedeng talbusan yun. Ikaw mismo. Kasi po, yun po yung law ng Panginoon. Amen? Ngayon po, ganito. Bakit marami pong Kristiyano nagtatides, nag-offering, pero talunan pa rin ang buhay? Eh po ba? Gusto sabihin ng iba, tagal ko na nagtatides, tagal ko na nag-offering, bakit ganito? Para ng pera ko sapat-sapat lang. Kasi po, God is a God of order. Ulitin ko, God is a God of order. Ang ginagawa po kasi natin sa offering natin, in order or out of order. Pag sinabing out of order, hindi po natin ma-claim na maayos yung mga dapat natin i-claim. Kasi according to the book of Haggai, sabi ng Panginoon, I want you to put my house in order. Kung mabasahin niyo sa book of Haggai, sabi doon, you sowed. Marami kang tinanim, but you reaped a little bit. You worked hard, but when you go home, the effort or the money that you put in your pocket, there was a hole on it at tumagas. Sabi ng Panginoon, amend your ways. Ang ibig sabihin ng Panginoon, put everything in order. Amen po ba? Hello? Ngayon, makikita natin, how can be a tither that you are a tither but you go broke? Isa po totoo yan. Tither ka, pero nagiging broke ka. Kasalanan po, isang anis yata dito eh. Hello? Isa po tither tayo but we go broke. At sasabihin natin, di ba ba pinangawa ng Diyos na He will open the gates of the floodgates of heaven and He will pour out all the blessings that I don't have any room to contain it? That's right. I said, that's right. Amen po ba? Pero are we putting our offering and tithes and our planting in order? Yung mga magtatanim po, palibasa din tayo mga ng agriculture, yung mga agriculturists, pag sila nagtanim, ang pagpapala nila, ang harvest nila ay super duper. Amen. Super duper harvest. Ano po ba? Pero pag tayo nagtanim at wala tayong tinitang agriculturist, umahani tayo, pero pala, minsan sapat-sapat lang. Ano po ba? Why? Because yung pagpaplant natin, it's not in order. Amen? There are 4 types of giving. And I want you to listen to this. 4 types of giving. Number 1 is tithes. The motivation of tithes is obedience. Tanda po natin yan. Number 2 is first fruit. First fruit. The motivation of first fruit is generosity. Ewan ko, nililista nyo to. The third type of giving is the alms. Alms. And the motivation for alms is compassion. And the number 4 giving is seed. The motivation is faith and reward. Ikita ko ninyo, siguro nakalimutan na ninyo. Nilapot ka agad ng ibon. Kaya nga po, kapag nakikita kayo ng ibon sa Bible, yung po ang symbol ni Satan. Siya nang lalagin. Amen? There are 4 types of giving. Sino yung gustong umayos na ng buhay at masenso? Alam po ninyo, sabi ko ba, hindi ba pastor we are under grace? Yes, that's right. So, if you are under grace, there are no more curse. You're wrong. You're wrong. Wala nang curse kasi sa buhay spiritual natin, Christ died for us. Ano po ba? Amen. But, the benefits, ang pinag
natin dito yung benefits, yung benepisyo ng pagiging anak ng Diyos. Kung wala pong curse, di sana, hindi sinabi ng Panginoon, I will rebuke the devourer. Sige nga. Hello? When it comes to salvation, spiritual, there are no more curse because Christ became the curse for us. What I am talking right now are the benefits of being a child of God. According to Ephesians chapter 3 verse 29, even though you are an heir of Abraham through Christ, if you remain in chapter 4 of Ephesians verse 1 as a child, you are no difference from the slave. Ang slave mo, cursed. And that's New Testament already, brothers and sisters. Kung mamasahin niyo sa Ephesians, Galatians, sinabi ni Pablo, kahit ikaw ay tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo, kung mananatili kang bata, ano bang iniinom ng bata? Gatas. Ibig sabihin, immature. Sabi mo sa tabi, immature. Walang kalayan. Sabi mo, walang kalayan. Pag wala kang kalayan, mananatili kang walang malayo ka sa pagpapala. You are no different from the slave. Slave is bondage. Hello? There are 4 types of giving. Ano yun? Type. What's the motivation? Obedience. Number 2. First fruit. What's the obedience? Generosity. The third giving. Alms. Alms. What's the motivation? Compassion. The fourth giving. Seed. What's the motivation? Oh, kita nyo, kakunti lang nakakaalam. The motivation of seed is faith. You believe in what the Word of God is saying, and there is a great reward. Amen. Hello? Now, we need to put everything in order. Pag out of order po tayo, kaya tayo sana. Amen po ba? God is a God of order. Sabi ko sa katabi mo, God is a God Sa God of order. order. Kaya nga kung pag-Kristiyano kayo, tapos burara kayo, out of order kayo, I don't think so that God is within you. Amen. Ikaw di mo maayos eh. Hello? Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka? Wow! Iisip ka tanghali na, out of order ka, kapatid. Out of order ka. Hello? Sasabihin mo, mahal mo ang Panginoon, lagi kang late, out of order ka. Out of order ka. Everything in your life is out of order. Amen. And now, sino maniniwala sa iyo? Yung diablo mismo hindi maniwala sa iyo eh. Hello? Because you are out of order. In our life, if we're missing our life, and everything will be out of order, even the demon will not believe us. Amen. Maalis ko rin natin tayo kung naniniwala sa iyo. Wala pong Kristiyano burara. Kakain din, nakambak ko yung kinainan ninyo. Mas kayo. Kung di ka marunong maghugas, huwag kang kumain. Ganun lang kasi yun. Kailangan ka bang i-memorize yan? Hello? Tapat mo, linis mo. Nagpagbakan ng lumi sa tapat mo, benta ka lang. Oo, pala naman ako rito, banlaw rin. Ipakita natin na tayo responsible. Hello? Responsible. Mga lalaki, dapat marunong kayo magbigay ng inyong sustento sa asawa ninyo. Huwag niyong tataguan. May nakatago, may sikreto underneath the bracket. Mga babae, kailangan marunong din kayo magluto. Bakit kayo mag-aasawa na hindi naman magluto? Huwag kayo kakaglan sa
panahon ay isalain kita. Hallelujah! Ano po ba? Bring it, man. Hindi ako marunong magbigay. Marunong ka! Wala akong maibigay. Meron kang maibigay. Ako mabuhaw ka. Don't you know that grace, the essence of grace is giving and love? Oh, come on, come on, come on. Don't shut me down. I'm preaching good. Hello? Amen? Amen? The essence of grace is love and giving. That's the essence of grace. The essence of law is doing. The essence of grace is love and giving. Oh, glory. Amen po ba? Okay. I want you to turn your Bible to Malachi. Oh, glory. Malachi 3. This is where we're talking about the number one type of giving. We call it tithes. Sabi mo sa tabi mo, tithes. Sino po rito yung mga tither? I-explain ko sa inyo ibig sabihin ng tithes, ha? Hello? Ang ibig po sabihin ng tithes ay kasampo o ikpo. Lahat po lang tinatanggiling ninyo. Yung ikasampu niyan, hindi sa inyo, kundi kay Lord. Eh, nagharap po ako, nagtrabaho ako, nagpakahirap ako. Akin yun. Hindi. Yung 90 sa'yo, yung 10 ay sa Panginoon. Amen. Ay, akin yung pastor. Bakit? Ako naman naghihirap eh. Namumuna ng Diyos sa'yo. Yung hindi Amen. mo libre. Yung kalakasan mo libre. Yung kinakain mo siya na provide. Lahat provide niya. Mabuti ka tenda ang sa kanya eh. Hallelujah. Supposed to be sa kanya yung 80 sa'yo 20 lang. Amen. Ano ba? But God is God that loves us so much. Amen. Lahat po ng pinatakilig niyo, ilagay niyo sa kukote niyo, sa puso niyo. Kahit kayo mga estudyante, binigyan kayo ng baro ng mama ninyo. Yung kasampu niyan, hindi sa inyo. Kay Lord yan. Bigay ito ng mama ko, pastor, wala akong trabaho. Kay Lord yan, period. Amen po ba? Hello? Listen, Malachi 3. Are you there? This number one giving. Malachi 3. Bring all the tithes. Sabi mo all. Tandaan niyo ito, all. Kasi mamaya, maliwanag ako, huwag niyo tatakpisan. Mali pala yung gano'n. Di ba, ang tithes mo? Halimbawa lang. Para din nila, tumingin ito. Halimbawa, ang tithes ko 150. Binigay ko sa church A yung 50, yung church B sa 50, church C, binigay ko ng 50. So, 150 yun, di ba? Hindi tithes yun. Amen. Eh, pastor, sa mga church ko naman binigay eh. Yan din ang takliran ng araw. Hindi pala tithes yun. Kaya wala kang natatanggap na malaki. Ang nangyari doon, alms. Ano yung alms? Tulong. Amen po ba? Natin ito. Grahan natin ito. Malachi 3:10. Sabi dito, bring all the tithes into the storehouse. Hindi sinabing storehouses. Storehouse. Ilan yun? May isa. Sa Kapampangan, Metong. Sa Bicol, Usa. O Saro. Sa Bisaya, Usa. Sa Kabuk. Sa Tagalog, hindi storehouses yun, ha? Storehouse. Into my storehouse. Nakaroon tayo ng mga error doon, di ba? What's this? That there may be food in my house. Singular again. Hindi sinabi that there may be food in my houses. Amen. Listen, church. Makinig kayo. And try me now. Sabi ng Panginoon, subukan mo ngayon. Say it the Lord of hosts. If, conditional, if you will read a word, if, it's always a conditional.
Amen. Bakit conditional? Sabi ng Panginoon, kung dadalhin mo, bubuksan mo yung bintana ng pagpapala. Kung dadalhin mo. Kaya kung hindi mo dinala, huwag kang bumasa na bukas ang bintana ng pagpapala. Sino na po rin yung mga tigers talaga? Minsan po may ginagawa pa tayo, tingnan na Revelation, I love Revelation 3. And pour out such blessing that there may be no room enough to contain. Di ba nag-pray tayo? Sino po rin yung mga nagpapaibigan ng si? Kahirapan, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Di ba? Di ba sinasabi natin yun? Amen. Wrong. Tingnan mo yung preceding verse. Malakay 3:11. And I, saith the Lord, will rebuke the devourer. Who will rebuke the devourer? Is it you? Is it me? Or is it God? God. Wala eh. Dati nire-rebuke natin. Hindi pala tayo dapat ang mag-rebuke siya. Anong gagawin mo? Mag-tights ka lang. Mag-tights ka lang. Mag-tights ka lang. Tights lang ng tights. Tights lang ng tights. You cannot rebuke the devourer. It's God. Oh. Nakita ninyo? Ang tagal na natin pinabasa yan, di ba? Ang tagal na natin pinabasa yan. I mean, in the area of prosperity, you can never rebuke the devourer. It's God Himself who can rebuke the devourer. You don't tithe, God will never rebuke the devourer. In the area of tithes, dito rin niya ginamit yung word na prove me. Sa lahat ng salita ng Diyos, dito lang niya ginamit yung salitang subukin mo ako. Kaya tiyak ito. At sabi niya, sasawayin ko. Hindi sinabi, sasawayin mo. What a revelation! Nakita niyo yung revelation? Sabi ng Panginoon, sasawayin ko. Kaya naman, tinatanggal kita. So, pagdaan niya, sabi ka naman. Katabi pa rin siya. Inalihan mo niya, ha? Lumayas ka sa pangalan nito, sabi ka naman. Lumayas ka sa pangalan. Bakit? Hindi ikaw ang Diyos. According sa Scripture, ang pwede lang mag-cast out sa Kanya yung kahirapan, ang Panginoon. Oh, salamat po sa mahina ninyo kayo. Glory to God. Thanks lang ng tithes. Tithes lang ng tithes. That's number one. Amen po ba? God is the God of order. So, if you are tithing, it is not your obligation to rebuke the devourer. It's not. I'm talking in the area of prosperity. Don't get confused. I'm talking in the area of prosperity. Even God, in the area of tithing, dito lang niya ginamit yung word na subukin mo ako. Pero sa ibang area, kasalanan na subukin ang Diyos. Kaya nga sabi ko sa iyo, you need to put everything in order. How? Knowledge. Without knowledge, we will perish. Knowledge is the principal thing in all you're getting. Get knowledge. Without knowledge, you will perish. My people are being destroyed because of lack of knowledge. Wala yata ako sa big family. Turo kayo kainin ng kainin. Di man lang ka nagbibigay glory kay Lord. Hindi. Aba, malakpakan niya ang Panginoon! Woo! Sabi mo sa kanya mo,
Hindi mo pala kaya i-rebuke ang bananakmal. Ang Diyos lang ang pwede mag-rebuke. In the area of prosperity. Amen. In the area of prosperity. Only God can rebuke. Kaya kung halimbawa nagkamali ka, hindi ka nagtatides, kapatid, kahit anong gawin mo at yung tides mo na hati-hati mo, nandyan ang kahirapan na kagaling sa'yo. Kahit anong gawin mo, walang asenso buhay. Why? Because you are not following the order of the Lord. Hello? Alam po ninyo, tithes is a divine connector. Amen. Divine connector to the blessing. Pag wala po tayong tithes, we have no connector. Hello? We have no connector to the blessing. Ano itong blessing na tinutukoy mo? Makikita natin ito sa Genesis chapter 1, verse 28. Nasabi, be fruitful. Alam mo yung be fruitful? Productive. Eh, tuloy ngayon, ang mga tithers productive. Ano ibig sabihin, pastor, productive? Masisipag. Kung dati tamad ka, sisipag ka. At very productive ka ngayon. Lahat ng hawa mo magpapalay ni Lord. Amen. Amen? Ito po yung connector to the blessings. Genesis 1:28. Multiply. Increase. Lagi may increase. Kaya nga ang church dapat nag-increase din. Sabi mo ba, tama na yung number namin. Matatapat naman kami sa Panginoon. Paldaw na yun. Church must increase. Even our life, it must increase. Ayan po ba? The connector to blessing. Ano yun? Productive. Increase. Sabi mo nga, productive. Productive. Increase. Increase. Kung nakatira ka ngayon sa apartment, mamaya meron ka ng single bungalow. Pag may single bungalow ka na, meron ka ng 2-bedroom. Pag may 2-bedroom ka na, meron ka ng up and down. Amen. Pag may up and down ka na, meron ka ng jacuzzi. Amen po ba? Mitsubishi. Hiranishi. Amen po ba? Lahat ng busy nasa iyo na. Kasi ikaw ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Increasing. Productive. Productive. Increasing. Eh, paano ka magiging productive? Alas 10 na ng umaga, tulog ka pa. Hello? Productive ka sa muta. Ang daming muta. Hallelujah. Amen po ba? At yung panis na laway, yung unang mong baho na siguro. Ito laway. Amen po. Amen. Hello? Paano ka magiging productive? Alas 10 na ng umaga, tulog ka pa. May kasabihan dati ang tatay ko. Nagkasik ka ng pagpapalang Panginoon, tulog ka pa, kaya pagbulag ko sa paras na. Laging sabi ng tatay, lahat ko kami maaga gumising. Amen? Kaya sa bahay ninyo, kapag may mga tanghali gumising, pampagin ninyo, kalampagin yung kama, kalampagin ng pintuan, sabi mo sa'yo, bumbang ka, nantok pa ako, ayaw kong madamay sa sumpa mo! Alam niyo ba mayroong transference of spirit? Amen. Wag kung sino-sino pinapatulog niyo sa bahay ninyo. Delikado po magpatulog kung sino-sino sa bahay na hindi nyo kilala because there is a transference of spirit. At yung pinatulog mong yan, meron pa na siyang ginagawa hindi maganda. The spirit of that person will be in your house. At di mo nakita, since hindi ka nagtatides, that the power is there, nadagdagan pa yung spirit mo na yan, magtataka ka lang, bakit sa bahay namin, pastor, lagi ang kahirapan, bakit lagi kami nag-aaway, bakit may sakit karamdaman, bakit gano'n pastor sa bahay namin, maayos naman kami, alalahanin mo, baka may pinatulog ka roon. Hindi mo basta-basta nagpapatulog sa bahay. Kaya pag may bisita ka, alas 10 na kami palayasin ka, gabi na, tumalis ka.
Jerusalem. Nagkita lang tayo sa pagiging social natin. I don't know what kind of spirit you have. Hello? Productive. Sabi mo nga productive. Productive. Ang productive po gumigising na maaga. It's a shame on Christians that they're productive but they slept. They love sleeping. Alas 2 ng hapon. Yung iba po, pag nakakain ng tanghalian, hahawak sa tiyan. Ang sarap ng buhay kung kahit kapiling. Mamaya. Sarap ng buhay. Hayahay ako. Amen. Hello? The tithes is the divine collector between blessings. Watch this. Genesis chapter 1 verse 28. Sabi ng Panginoon, hallelujah, be productive. Amen po ba? Increase. Increase. Ayun ang alam mo yan. Meron pa yung dito. Go to Genesis 1:28. Para makita natin. Open your Bible. Hello? Are you there? Be fruitful. Be productive. Multiply. Increase. Fill the earth and subdue. The word subdue, amen po ba, is control. Control your environment. Pag hindi ka nagtatights, you cannot control your environment, but the environment is controlling you. Kasi pag hindi ka nagtatights, wala kang collector sa blessing. Jesus is the way to the Father. The collector is Jesus from us sinners to the Father, Jesus. But the connector to the blessing, I'm talking blessing, church, is tithes. Amen. Without the tithes, no connector to the blessing. You cannot be productive, you will never increase, and ikaw ay hindi tinatawag na productive, hindi ka nag-increase, and you don't have any control of the environment, but the environment is controlling you. Sabi ng environment, praise the Lord, hallelujah. Sabi ng environment, sige, mag-praise the Lord, hallelujah ka dyan. Mamaya, ang kulang mo na naman, yung isang pumasok sa lata. Wala kang connector. Lord, thank you, Lord, that you will provide. Even though you will provide, you will provide. Sabi ng Lord, yes, I know I'm the provider. I know I own everything. I know that I can bless you, but my son, I cannot move because the connector is out of order. Amen. Out of order. Amen po ba? Control your environment, then you will have your destiny. Pag hindi mo makontrol ang environment mo, you will have no destiny. Amen po ba? Do not allow the environment to control you. Live in an open windows of heaven. Kailangan you will be blessed in the city, blessed in the field, blessed going in, blessed going out. Amen po ba? Blessed going in, blessed going out. We should live in an open windows of heaven. Your job is to tithe. Our job is to tithe. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, your job is to tithe. Your job is to tithe. Ito pa ang isa pang power ng tithing. Kapag nag-tithe kayo, 90% of your income are blessed. Amen. Ulitin ko po, ang hina ng ibig nyo. Pag nag-tithe kayo, 90% of your income are blessed. Pag hindi kayo nag-tithe, 100% of your income are cursed. Kasi sabi ng Panginoon lo, di ba? Can a man rob God? Will a man rob God? Mananakawan ba natin ng Panginoon? Mananakawan ba natin ng Diyos? Malakay 3:8, yes. Sabi ng Panginoon, mga magnanakaw, nananakawan niyo ako. Saan maraming nanakaw ng Panginoon? Sa mga tithes, sa mga ikabo. At sabi ng Panginoon, so ibig sabihin, nananakawan natin ng Diyos. Kayo'y masusumpa ng mga sumpa. You will be cursed to the cursed. Why? Sa inyo ngayon kung sweldo niyan, sweldo kayo. Diba? Sweldo kayo. Di ba ba? 1,000. Ay, akin to, pinaghirapan ko to. Hindi mo binigay yung sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi matapat na kasosyo.
hindi matapat na alipin, hindi matapat na lingkod. Kaya ang gagawin sa inyo ng Panginoon, yung 100% na yun, off ang kanyang kamay, nandiyan ang mananakmal. Kaya yung 100% na income mo, first. And times ka, yung 90%, bless! Amen. Imbis na bumili ka ng gamot, sasabihin ng Panginoon ko, bili mo ng pagkain, hallelujah! Amen. Pamili mo, hindi mo sisira yung sasakyan mo, ibibili niyo ng kailangan ninyo. Ngayon, kapag yung 100% is scarce, mag-break ka ng sasakyan. Kasi sira lang yan, sira na naman. Oo nga eh, dati yung nagagastos ko sa binali ko eh. Ayun na sinasabi sa akin, nagtatrabaho kayo, kaunti na yung ninyo. Hello? Okay, let's go to number 2 giving. Yung pinatawag natin first fruit. Listen, ang first fruit, ito po mag-bless sa tao. Yung mga, sino ba yung hindi nakapagtrabaho rito? Yung mga magtatrabaho pa, pakita sa kamay. Okay, pag magtatrabaho kayo, meron po tayo pinatawag na first fruit. The motivation of first fruit ay, ano? Okay. Ang first fruit po, ay ito may bibigyan. Yung unang sweldo ninyo, kung magtatrabaho kayo, ibigay ninyo sa magulang ninyo, o kaya sa church, o kaya sa pastor. Kung sino yung kubinyente kayo, pero I prefer sa magulang ninyo ibigay. Amen? Ito may tinatawag ng first fruit. Ito po kayo magpapalain ng Panginoon. Tapos yung first fruit of your increase, halimbawa 2013, papasok na ng 2014. Halimbawa, sweldo mo 1,000. Na-increase na ngayon, 1,500 na. Yung 500, ibigay mo lang kay Lord. Kasi yung first fruit mo eh. Huwag mo sabihin, ang daming bills. Lord, tsaka na nga. Sandaan mo na ngayon. Hindi first fruit na tawag doon. Ang tawag doon ay tira-tira fruit. Tinira-tira mo na. Amen po ba? Amen. Amen. Ibigay mo sa Panginoon. Kasi po, kung hindi nyo ginagawa ito, you are committing sin. Kanina sa Diyos, hindi. Against yourself. You are committing sin against your finances. You are committing sin against your prosperity. Ikaw rin ang tatamaan nito. Akala mo ba ang Diyos? Hindi. Ang Diyos wala siyang kailangan sa atin. Ang tinitignan ng Panginoon, yung obedience natin sa Kanyang salita. How do we love Him? How do we love God? You love God by giving. Amen po ba? First fruit. Honor. First fruit is honor. Proverbs 3. Para makita ninyo. Proverbs 3. Our reference. Proverbs chapter 3. Gusto niyo ba ng tapos-tapos sa pagpapala? Amen. Okay, yung point tithes. Ito naman ngayon yung first fruit. Hallelujah. Proverbs 3. Verses 9 to 10. Hallelujah. Praise God. Alam po ninyo, makinig kayo. Sino po yung mga Kristiyanong ayaw ng prosperity? Taas na kamay. Sino po yung mga ayaw ng prosperity? Sino po yung mga Kristiyanong gusto ng prosperity? Taas na kamay. Yung mga ayaw po, yung halimbawa, sabi ng iba, ay, ayaw mo ng prosperity, gusto ko spiritual lang. Hindi ka makakapasok sa langit, dapat huwag ka pumasok sa langit. Kasi po sa langit, at tatapakan mo doon, puro ginto. Kaya ayaw mo pala ng prosperity. Hello? Ayun po ba? Sabi mo lang, Lord, meron ba kayong maliit na snack? Sabi nga ni Pastor Mon, nung tayo nagkaroon ng gawain dito, mag-umpisa na kayong magpuri sa Diyos. Kasi sa langit, wala tayong gagawin kundi magpuri. Kasi kung di kayo marunong magpuri sa Diyos, ang tanig doon, out of place kayo, nakaganon kayo. Amen. Nagpupuri lahat. Amen. Nagsasabing hallelujah, praise the Lord. Rondo, sokoro, botototo, sa karabakal. Ikaw naman, sasabihin sa'yo, nagkamali ka yata ng pinasukan. Ipakidouble check mo yung pangalan dito. Hello? Praise God. What's this? First fruit. Proverbs 3. Honor the Lord with your possessions. Kita nyo na? So, first fruit is honoring God. And with the first fruit of all your increase. Okay, kayo, magja-January na. Mayroong mga namamasalan dito na tinaas na naman yung increase. Yung mga asawa naman na dinagdagan ni Mr. yung padala, first fruit din yun. Yung dagdag ng padala niya, hindi sa inyo, ibigay mo sa church. That's the first fruit. Ang tawag nila ay first fruit. Amen?
One time lang po itong first fruit. Hindi ito linggo-linggo. Hindi ito monthly. Ito yung one time. Every time you have an increase, you give the increase. Kaya po ba? Nililinaw ko po. The first fruit is only one time. Alam mo, kaya pinagpala ako ng Panginoon, hindi ko malilimutan ito. Hindi pa po ako born again noon. Hindi ako born again. Pero yung unang sweldo ko sa PepsiCo, $120. Hello? Nakalagay si check, pinadala ko dito sa Pilipinas sa nanay ko. Pinadala ko at sinabi ko, nanay, yan yung unang sweldo ko. The first fruit of my labor in America. Pinadala ko po yung check. Yung buong check, pinadala ko sa kanya. Hindi ko alam, yung ginawa ko yun, yung pala magbubukas ng pagpapala sa aking buhay. Hallelujah! Kasi kapag nagbigay tayo, hallelujah, at ito'y in accordance to the will of God, God has no choice but to open the floodgates of heaven. Ang tithing po, whether you are righteous or unrighteous, makinig ka sa akin. Kaya po yung iba, kahit yung religion nila, ay hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, pinagpapala sila, kasi sa tithing, nagtatay sila religiously. Kaya tignan mo ang buhay nila, ang gaganda. Tapos sasabihin ko, bakit ito? Non-Christian naman, ang ganda ng buhay. Samantalang mga Kristiyano, paano? Kristiyano ang magnanakaw. Hallelujah! Ayun po ba? Masakit po, pero totoo. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, ouch! You know what I'm talking about? Amen. Tignan mo gaganda ng buhay nila na ayos. Why? Because they are tithing. Whether you are a sinner, whether you are righteous and unrighteous, the tithing is the one that will open the floodgates of heaven. There is no condition in tithing. Wala pong condition sa tithing. Whether you are righteous, whether you are unrighteous, as long as the gates of heaven is open, the blessing will pour out upon you, because God will respect His word. Amen. Kahit ano mangyari, respeto ng Panginoon yung kanya salita. Amen po ba? Ang nakakalungkot po, minsan tayo, Bible-based, speaking in tongue, Spirit-filled Christians, pero pag pera na pinag-usapan, ang kukulat natin. Pag pinatali ka ng diablo sa sakit, I bind you in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, I am healed. Healed na ako. Pag pinatake ka sa katawan, and then, pag pinatake yung finances mo, oh no, oh Jesus, oh no. Pag yung finances lang pinatake sa atin, amen, kulang na lang, uupo tayo sa electric chair. I'm telling you the truth. Lapakan natin, Panginoon. Come on, church, don't shut me down. I am preaching good. Yan po ba? Nung pong minonor ko ang nanay ko, pinagpala ko ng Panginoon. Pinagpala. Tapos ang promotion ko, gano'n na lang. Pero no, within a period of 6 months, I was promoted to be the manager of PepsiCo. Sino maniniwala sa inyo, 6 months lang. Ang bilis ng promotion ko. Hallelujah. Kumikita ako nung ako'y crew ng $5.50 per hour. Nung ako'y na-increase kagad for 6 months, naging store manager ako. Kumikita na ako ng $1,000 a week. What an increase! I'm not yet a Christian. Di ba ako Christian noon? Hallelujah. Kaya po lahat ng vision na sa akin noon. Pero nagsugal. Amen po ba? Hindi ako nagsusugal eh. Pero ang budget Christian, pero makikita mo nandun yung ano ng Panginoon, because of what I have done. I bless my mom. O mga anak, sinabihan ko na kayo ng sekreto sa buhay. Ngayon, kung hindi nyo na-bless ang mom nyo noon, you can do it tomorrow. Kasi sabi mo, yung sweldo kong yun, bibigay ko lang sa nanay ko. Huwag mong tataktisan, because God is a God of chances. At may karapatan kang gawin ngayon kasi nalaman mo na yung katotohanan. Hallelujah. I'm telling you, kahit pa sa yung iba kasi pag may asawa na, ano? Bibigay mo sa nanay mo? Bakit? Ang hirap-hirap ng buhay natin? Bibigay mo sa nanay mo?
magpunos dili ka kapatid, sino susundin mo? Yung asyawa mo o yung asyalita? Sino susundin mo? Is your husband or the Lord? Pag sinunod mo yung asawa mo, meron ka na naman isang kaso. Idolatry. Idol mo yung asawa mo. Hello? Amen? Alam mo niyo, number one na kasalanan ng tao, idolatry. Ina-idol natin tao, ina-idol natin pera natin, ina-idol natin hanap buhay natin, ina-idol natin sarili natin. Akala ng iba, idolatry yung paglundan sa kalalawan. Wrong! Amen po ba? First fruit. Show God. Bakit tayo naman may first fruit? This is a showing. Ang purpose ng first fruit is, it shows that you don't love the money, but you love the provider. Pero pag yung first fruit, pakunat ka, you love your money, and your money will control you. Remember, the love of money is the root of all evil. Ano po ba? Amen. Hindi ko naman puro sinabi na love of money is the root of all evil. Pag nakatagal kayo ng pera, shopping na kayo para kumain. Punta kayo sa mall, sa SM. Ginastos mo na lahat. Pag ginastos mo lahat, sabi mo kasi, Pastor, the love of money is the root of all evil. Hindi ko lang. Kaya, binili ko na lahat. Hello? Kinabukasan, wala ka na makaon. Nahulog na. Amen po ba? Amen. Naubos na, may pusin. Wala na. Hello? Use wisdom. Ano ba yung reference natin sa first book? Romans 11, tingnan ninyo, sa New Testament. Romans 11. I'm teaching you wisdom. Church, Romans chapter 11, verse 16. Hallelujah. Romans 11. For if the first fruit is holy, what's this? The lamb is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Tingnan ninyo, ito po ang first fruit, ito po ang nagpapabanal. Pag napabanal ninyo, sabi niyo, the lamb is holy, the root is holy, branches will become holy. This is the power of the first fruit. Everything will be holy. Ano ibig sabihin ng everything will be holy? Everything will be guided by God. Kaya yung mga negosyo mo, magpapalay ni Lord. Kahit may panalangin ng kapitbahay mo na bumagsak yung hanap buhay mo, hindi babagsak yan. Amen? Kahit sabihin nilang, hindi pa panahon. Ang negosyo kasi para panahon. My time is now because my God is now and my faith is now. Walang palang panahon. Hallelujah. Everything in our life is the season. And the final answer is the Word of God. This is my final answer. Lock in. Ano yun ako yun? Ang tahimik ninyo? Oh Lord. Oh Holy Spirit, come in this church. Matindi ang puwersa ng kahirapan. I cast you out in the name of Jesus. Pag hindi nyo nakuha ito, mga kapatid, you live from paycheck to paycheck. Makuha dito. First fruit is honoring. Honoring. It only happened once in a while. Alam po ninyo, ang maganda rito sa New Testament, sa grace, it shows us everything we need. In the Old Testament, nakalagay down, do not steal, di ba? Amen. Ni Lord, do not steal. Pero hindi naman sinabi ni Lord, why? At hindi sinabi ni Lord, kailan kayo hito? Sa grace, once you have the grace of God and you have the righteousness of Christ, you will stop stealing. You will stop stealing. Sa oras, di ka na magdanakaw. At kung ano naman, di ka magdanakaw. Pag hindi iyo, hindi mo kukunin. Pag may nalaglag na pera, hindi mo bibigyan. Sa church mo, may naman meeting. Ay, pagpapala ko na to. Lumundag tayo sa Panginoon. Lumundag tayo sa Panginoon. May
nakatitig na pala. Amen po ba? Sa bagay dito sa church na to, guided by the Holy Spirit. Sa ibang church po, yung mga kababayan nawawalan ng cellphone. Never na nangyari dito. Kasi ang prayer ko, bago pumasok dyan sa pintuan niya, magnanakaw na yan, Lord, sinapan mo na siya. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Amen. Sa ibang church po, habang nag-praise the Lord, nag-hallelujah, busy-busy ka. Amen. Pinupuri mo, Panginoon, meron pa dumudukot doon sa bag mo. Hallelujah. The good thing with our church. Ito po ang ganda dito sa church natin. Ano man ang naiwan ninyo dyan, mapapalikan pa rin ninyo ng dito yan. Amen. God is in this house. Amen. Amen. Wala pong namimitik. Sabi Sabi na sa akin, di ba may mga joint fellowship tayo na church? Sabi sa akin, pastor, yung mga flocks ng great fellowship, ang formal tignan. Woo! Amen. Mga mukha raw yung disente. Glory! Tumataba yung puso ko. Mukha raw kayong mayayaman. Woo! Glory! Hallelujah! Praise the Amen. Lord! Kasi po may ibang church kapag pupuntahan mo, parang ano eh. Di ba? Anak tayo ng Diyos, mga aura ng mga mukha ninyo, mga pinagpala. Yes! Sabi mo sa kanila mo, pinagpala ka. Come on, sabi mo, Brad Pitt, pinagpala ka, Brad Pitt. Hello? First fruit. Okay, now let's go to the third type of giving. We call it alms. By the way, itong 4 types of giving, nasabi ko sa inyo, 3 of them are giving to God. Amen. 1 of them is giving to men. Itong 4 na to. Now, what is the rate of exchange? Doon po sa tithes, bring all the tithes into their storehouse. Sabi ng Panginoon, the rate of exchange is, I will open the floodgates of heaven, and there are no enough room for you to contain it. So, yung rate of exchange niya, ito po yung tinatawag natin, siksi, liquid, umaapaw, Amen. bumabaha. Sa first fruit naman, ang first fruit then is also giving to God. Ano naman ang rate of exchange ng first fruit? Yung pinasa natin kanina sa Romans 11 verse 6. Amen? The land will be holy, the wood will be holy, the branches will be holy. Ayun po yung rate of exchange. So, ibig sabihin, sa first fruit po, matindi. Lahat ng hahawakan mo, magiging banal. Amen. Now let's go to alms. Ang alms po, the motivation is, Compassion. what is the motivation for alms? Compassion. Compassion. Sabi mo compassion. Compassion. The motivation for the tithes and offerings is obedience. Obedience. The motivation kaya ka nagtatay sa Lord kasi you are obedient to the Lord. Amen. The motivation for first fruit is what? Generosity. Generous ka. Ang sabi ng Panginoon, those who sow generously will also reap generously. Woo! Glory! Kaya pag binibigyan mo, generous ka, magiging generous din sa'yo, Panginoon. Generous lang, hindi generator, generous. Meron pong, kakat ko sa daliman, papatawa na ako ng konti. Meron kami kakilala sa probinsya. Ang mga anak, urang anak, ang pangalan ni Letter G. Nanganak siya, yung pangalan ni Cherry. G. Sumunod babae. Generous. Wow. Pangatlo, generate. Pagkapat, generator. Amen. Balik tayo. Alms. The motivation is? Sabi mo nga, compassion. Compassion. Okay. Let's go to Matthew 6. Matthew 6.
Are we learning anything this morning? Amen. Okay, verse 1 to verse 4. Take heed that you do not do your charitable deeds before men. Huwag daw tayo magpakita sa tao pag tumutulong tayo. Amen. Oy, pastor, si Sister Maricar, tinulungan ko, binigyan ko tatlong kilong bigas, wala siyang maisain. Hello? Pag tumulong kayo doon sa sinalanda ng Yolanda, huwag nyo lang italandakan yung mukha ninyo doon sa binigyan nila. Sasabihin, ako nagbigay niya. Banlonin. What's this? Take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen by them, otherwise you have no reward from your Father in heaven. Kaya po itong mga politikong nagpapapogi, wala silang reward. They think that the reward is the word of God. Pag tumulong ka sa kapwa mo, isikreto mo. Huwag mong ipagsabi. Kung maaari nga, huwag mong ipakita sa iba. At kung maaari, huwag mong ipagdandalan. Wala siyang maisain. Pag bibigay ka ng envelope, may pangalan ka pa. Tapos sasabihin mo sa kanya, ipaskin mo itong pangalan ko, ha? Pag-law na yun. Hello? Therefore, when you do a charitable deed, do not sound the trumpet before you as the hypocrites. Woo! Yung mga nagsasabi na tumulong sila, hypocrites yun. Kaya huwag kayo magsasabing, tumulong kami dyan sa paid airship na yan. Hindi nag-air condition yan, kundi dahil sa amin. Baloney. Kahit wala ka, itong church ito magpapatuloy. Amen. Bakit? You are not the one who made this church. It is God. Amen. He purchased with His own blood. And even the workers of this church, God will be the one to provide. Amen po ba? What's this? Let's continue. They sound the trumpet before you in the synagogue and in the streets, and they have glory for men. Ito po yung ginagawa ng mga politiko, no? Pag nagpatayo ng politiko dito ng basketball court, di naman sa kanya, overcourt. Donated by, or kung sino-sino man yung mga governor na yan. Ayun po ba, gagamitin ko na lang ang pangalan ko. Halimbawa ang governor, donated by, Governor Teddy Doroteo Chongguan, the third, the fourth, the fifth, the sixth. Baloney. They lost the reward. The more na nagpapapogi tayo sa tao, the more na nasisira naman tayo sa Diyos. Amen? Assuredly I say to you, they have the reward. Natanggap na nila. But when you do a charitable deed, verse 3, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will Himself reward you openly. Amen po ba? Ano naman ang rate in return ng alm? Ang alm po, ito po ako magkakonsentrate, nakakalungkot po, maraming Kristiyano, ginagawa ang church alm. Ang rate of exchange po nitong alm, peso is equal to peso. Kung ano yung pinalukat mo, siya rin ang isusukat sa iyo pabalik. Ano mo yan? Ito pong alm. Para makita niyo yung rate of exchange. Proverbs 19 verse 17. Proverbs 19 verse 17. This is yung rate of exchange ng alms. Proverbs 19 verse 17. Nandun na ba kaya? Proverbs 19 verse 17. He who has pity on the poor lends to the poor, and he will pay back what he has given. Makita niyo? Kung ano yung binigay mo, yun din ang babalik sa'yo. Kaya kung tumulong ka ng 50 rin ang ibabalik sa'yo ng Panginoon. Ang nakakalungkot po, we are mixing this up.
Makinig kayo. Ito na yung revelation. Ito na yung pinakamaganda. We are mixing this up. Kaya po tayo nagiging mahirap. Kasi yung tithes natin nagiging ounce. Example, 150 ang tithes ko. 50 sa Church A, 50 sa Church B, 50 sa Church C. Yung tithes ko, if this tithe will open the floodgates of heaven, it becomes an ounce. At ang rate of exchange, 1:1. Amen. Nakita niyo yan? And number 2, maghihirap ako. Bakit? That the power will never be rebuked. Kasi Amen. the power will only be rebuked by tithes. Amen. It's the word of God. Yan ang bumasa. Sabi ng Panginoon, I will rebuke the devourer. Eh, di ka tithes. Ano yung rebuke ni Lord? Hello, natahimik kayo, pero totoo. Amen. Marami mong Kristiyano hindi nagtatights. Ang dami. Amen. Hindi sa gusto ko yung pera ninyo. Hindi ko gusto yung pera ninyo, may pera din ako. At mas marami pa akong pagpapala sa inyo. Hello? But I'm teaching you kasi gusto ko managana ang buhay ninyo nakahabang tinatalbusan kayo, nanganagana, umuusbong ang inyong mga talbos at sasabihin ng mga tao, eto ang anak ng Diyos. Lahat ng ginagawa niya at lahat ay nanganagana kasi po ginagawa ninyo, obedience is better than sacrifice. Amen. Minsan po yung tayo sabi nagiging ounce. Minsan pa, Lord, ba, kahit sa 500, gipit ako ngayon eh. 200 muna, installment. Nagiging ounce. Pari sa sabihin ko, Lord, 300, babalik ko. Wow! Ang tithes po, one-time giving. Amen. Inuulit ko po, tithes is one-time giving. You give them all. Ang nangyayari sa atin, nagiging ounce. The rate of exchange, 1:1. Hello? Huwag niyo sabihin wala kayo may bigay sa Panginoon. Meron! Amen. Meron ba? Ay, mga gusto pagpalain ng Panginoon talagang, oh Lord, eto na, natutunan na, napuksan na yung revelation. Alam ba ninyo, ang tagal-tagal ko na rin nagtatights. Nito lang, itong lesson na to, doon ko lang natutunan na nagre-review pala ng devourer, hindi tayo, kundi si Lord. Ang ginagawa natin, nagre-review natin na nagre-review, sasabihin ni Lord, anak. Bakit Lord? Trabaho mo yan. Eh, pakialam meron tayo, sabihin ko, okay. Tithes lang ng tithes. God will be the one to rebuke the devourer. Amen. Hindi ko na dapat sabihin, oh God. Mali pala yung prayer na gano'n. Lord, ang tithes na ba? Ibinabalik ko sa'yo para pagpalahin mo ang buhay ka. You don't need to pray for that. Dapat pala pag nag-tithes ka, Lord, I am returning. What's the word? I am returning what belongs to you, Lord. Amen. Because you love me so much and I love you. And this is a token of my love. I am returning what belongs to you, Lord. Wala kang nireview. Ang Panginoon na mag-review ka. Lord, para pagpapalain mo, nag-pray ka. May motibo ka masama. You can't because you love. Nagmahal na ba kayo? Hello, may usap pa ba ako? Nagmahal na ba kayo? Paano kayo magbigay sa pinamahal ninyo? Pinaka the best, hallelujah. Pinapala. Pero kapag pinibigay mo yung pinatira lang, nabili kami sa grocery, kumain kami ng Jollibee. Tapos, may naiwang kalahati para sa iyo. Ouch! Nakaalala naman ako. What counts is the thought, walo. Anong thought mo doon? Amen po ba? Tayo ng mga dalaga, kinikinig kayo. Hallelujah. Amen.
Kaya, amen? Glory to God. Dapat ang ibibigay ninyo at yung magbibigay sa inyo the best. Amen? Pwede ka naman bigyan ng hamburger eh. Huwag naman kalahati. Buuin mo na. Amen po ba? At least buo. Huwag yung, meron naman sa kakatan eh. Gusto mo ha? Pinagkatalunin! Tapos halapin mo ang gusto mo. Palunin! Bago mo kakatan, alukin mo mga ipalan. Ayaw mo nito. Ayaw mo na magtanong na yan. Imbis na alukin mo kumain ka. Ayaw mo nito. Ayaw mo. Palunin tanong. Huwag mo na akong tanongin kung ayaw ko. Kapag nagbibigay po kayo, ang binibigyan, ang tinatanong namin yung isipin. Minsan mali pang perception natin. Alam po ninyo, sasabihin ng iba, si Pastor, mahirap regalohan. Kasi nasa kanya na lang ang bakit panahon ka. Hello? There must be a channel of blessing. Alam po ba, balik tayo, ay marami na yan, lahat ng sa kanya na, panahon. Giving is the thought, the love, the care. Kaya pala natatakot yung ba, Pastor, magubad ng medyas eh. Magubad, isukat mo. Pagbulan, isukat mo! Pag gano'n sa mga kita may medyas na, air condition, tapos naginit. Hallelujah! Ang medyas na taas. Tatlong daliri na mausbong. Alms. The rate is the same. Alms must be given in secrecy. Secret. Amen. Amen? To protect people in their dignity of want. God is the God of order. Sabi ng Panginoon, my covenant, I will not break. Alam niyo po ba, ang makahuli na magnanakaw ay may reward? Tumigil ito. Ang makahuli na magnanakaw may reward. 7 times. Amen. Paano natin makahuli magnanakaw? Simple lang, mag-text ka. Pangalawa, yung first fruit mo, ibigay mo sa Panginoon. Tumulong ka kung kailangan at huwag mo ipagsabihin. And you will catch the thieves. And the thief will pay you 7 times. Amen. Oh, glory! Pagpanan din kami noon. Ngayon po, pumunta tayo sa big box. Sabi mo nga, big box. Ito na po yung malakihan. Yung gold type of giving, ito po yung malakihan. We call it seed. Oh, glory. Ito po malaki talaga. Malaki ang seed. Amen po ba? The rate of exchange is outrageous. Amen. Amen? Amen? Punta po kayo sa Mark chapter 4. Mark 4. Dito lang po ginamit yung outrageous na return. Mark chapter 4. Hallelujah. Ito po yung tinatawag natin seed. Mark chapter 4 verse 8. This is Jesus Christ talking in parable. Amen po ba? And other seed fell on good ground. Sabi mo, good ground. Good ground. And yielded the crop that sprung up increased and produced some 30-fold. Woo! Times 30. Some 60 times 60. And some 100. Glory. Hallelujah. 30-fold. 60-fold, 100-fold. Amen. Sabi ng iba, hindi ba pastor yung seed na yan ay word of God? Hello? Hello? Hindi ba pastor yung seed na yan ay word of God? Ganun din ang pananaw ko nung una. Let me tell you something. The seed that God is talking here, everything in the word of God. Ano ba? Healing. Amen po ba? Ang healing, pag ito'y inangkin mo at itinanim mo yung healing, gagaling ka sa cancer, sa diabetes, sa rheumatism. Gagaling ka sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman at tinanim mo ito. Now, when you plant the seed,
The Word of God. Ito lamang yung ibinabalik sa atin ng Panginoon. Ibinabalik ng Panginoon sa atin ng 30, 60 times, 100 times. The sin that God and Jesus Christ is talking here is money. Amen. Prosperity is part of the Word. Amen po ba? Mamaya, rinipin pa natin ito. Okay. Sin is offering that only return in 30 times, 60 times, 100 times. Oh, glory. Amen po ba? The thing is, tumingin dito, may revelation ako buong sa inyo. Ang tao kasi, pag mataas yung rate, doon, di ba? Hello? Oo, magpapalit ako ng sin. Taas pala ng rate eh. Hindi ka naman nagtatimes. Wow. Bakit? Yung times 30 mo, sabi kasi sa times, I will rebuke the devourer. Amen? Amen. Eh, hindi ka nag-times, nag-sin ka lang. Buhay yung devourer. Kaya pag multiply ng times 30, sasabihin ng devourer, shoo! Dahil ka agad yun. Pag multiply ng times 16, shoo! Dadagigin ka agad. Hindi kayo pwedeng mag-sin na hindi kayo ng times. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya maraming mga Kristiyano mahirap. You cannot plant a seed if you are not a tither. Because the devourer is still there. I'm talking to you na natahimik ang buong church, ano? Kala ko ba gusto niyo malagana? Amen. Bakit kapag ang pinag-usapan ay pera, ang bigat sa loob ninyo? Hallelujah! Ang bigat sa loobin natin. Paano? Mahal na mahal natin yung pera natin. Alam niyo ba yung the wealth of the sinners are laid up for the just? Amen. Alam niyo yung ibig sabihin nun? The wealth of the sinners are laid up for the just. Kasi po, yung mga sinners, mahal na mahal nila yung pera nila. At bigla ng sinners, mga born again, mahal na mahal nila yung pera nila. Ayaw nilang pakawalan. Alam po ninyo, if we go to the area, sabi ko nga, ulitin ko, yung mga praise and worship leader natin, kahit magtatanong kayo, kumapot kayo sa katatanong din sa bubong na yan, kahit magpagulong-gulong kayo rito, hanggat hindi kayo nagtatayos at hindi kayo nagpapagusin, your life is still the same life. I'm telling you the truth. Kahit anong gawin ninyo, sasabihin ninyo, hindi, ano na ako ng Panginoon kasi nagliligulo, ano palakasan? Walang palakasan sa Diyos. Amen. Ang talbos ng, ang talim mo, at talim niya magkaiba. Amen. Hindi pwedeng talbusan ni ate yung tinalim ni kuya. Hindi mo rin pwedeng talbusan yung tinalim ni ate. Iba ang kingdom ni Lord. For the kingdom of God is, you will work and you will have the labor. You don't work, you don't have the labor. Kaya sabi naman yun, huwag pakainin ang tama. Amen. Iba ang balas ng Diyos. Alam mo na ng Diyos na buhay. Alam mo, maganda nga itong ginagawa niya natin ngayon. Yung mga empleyado niya, hinigong niya sa church. Pag yung mga empleyado niya, nag-tights lahat dyan. Sabay-sabay kayong mananagana at hindi maintindihan nandiyan kayong SM. Mamaya, meron na kayong botohan kung sa mga. Pagkahat ng empleyado naman ay naging matapat sa Panginoon at ang mga member ng sambayanan ay maging tapat. Wala pong kahirapan na makakapanakmal sa atin. Sabi ko lang, I will rebuke the devourer. Amen. Malaki po ang return ng seed that you can plant until you tithes. Sabi ko sa katabi mo, you cannot plant You cannot plant until you tithes. until you die. Pagpa-plant ka, isisirain mo lang yung return. Sabi mo na, return times 100. Magtatawag ng marami sa Satanas. Uy! Ang dami niyang pagpapala. Harangin natin! Kasi, hindi ka nag-tithes. Hindi na-rebuke yung devourer. Minsan, kung hospital ang anak mo sabay-sabay. Diyos ko po! Ano ba ito? Sabay-sabay! Masisira yung refrigerator mo. Manunod ka ng TV mamaya.
Sila, di ba kapapagawa mo lang yan? Oo nga eh. Itong bira rin din, balikan doon mo. Kasi mo, eh hindi naman ko nasira yung ginawa ko, panibago ko sila naman. Why? Because the power is not in it. Ang sasakyan mo magbe-breakdown madalas. Isipin mo na nga na, you must love the 4 types of giving. Tithes. What's the motivation for tithes? Obedience. Ito nyo, hindi nyo alam. Ibig sabihin wala kang ibadat talaga. Ewan mo ba? Alam mo ninyo, ang pagiging Kristiyano, hindi na nakuha sa patalon-talon, pinagpala. Pinagpala. Ang buhay ko ay pinagpala. Kahit i-declare mo na i-declare na pinagpala ka, hanggang wala kang ginagawa, wala ka pa rin magpapala. It's the word of God. Plant, then you will reap. Amen. Kahit mag-declare ka na pinagpala ka dyan, hindi ka magpapalain. Save ka. Walang problema doon. Save ka. Ang pinag-uusapan ko natin yung benepisyo ng pagiging anak ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Do not be disturbed by reason. When you plant, you expect. Pag nagtanim mo kayo, mag-expect kayo ng return. Amen. Dapat pag nagtanim ka, oh Lord, I plant. I'm waiting, Lord. I'm waiting, Lord. Woo! I am blessed. You should plant. Wala akong nagtatanim na hindi nag-expect. Amen. Sasabihin ng God, hindi, pag tinanim mo na, pabayaan mo na. Yung tithes, pag binigay mo na, pabayaan mo na. Hindi yung, sabi yung pinagpapay yung tithes na ako. Nasaan kayo? Siguro pinusa ni Pastor Sungkula. Pag nag-tithes kayo, huwag yung hanapin. Responsibility na lang daw hanggang doon. Malinis ka, nagawa mo yung tungkulin mo, kung sino man na may hawak doon, at yun ay kanyang nilakastangan o nilapangga, whatever it is, pananagutan ng taong yun. Hello? Ewan nyo sasabihin, yung church na yan, ang laki ng tithes mo dyan, baloni ounce yun, pinagmamalaki mo eh. Hello? Pag nag-tithes ka, huwag mo sasabihin, building namin yan. Excuse me? Hindi mo na building ngayon, building ni Lord. Marami po kasi mga tao materiyoso. Amen. Pag binigay mo na, binigay mo na. Pero pag nagtanim ka, umasa ka. Amen. Glory! Boom! Nagpala. Amen mo ba? Now, what's this? God wants to prosper you. Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Sa Tagalog, ang Panginoon ang aking mabuting pastor. Hindi ako magkukulang o mangangailaka. Amen. Glory. Glory! Because the Lord is my shepherd. Amen. I shall not want. Amen. My needs are not only supplied, but my needs are supplied supernaturally. Super magpapala. Because the God that I am serving is the God of more than enough. We call Him El Shaddai. Hallelujah. Yung pag-ibig sabihin ng El Shaddai, the God of more than enough. Para mo masasabing El Shaddai, wala ka may saking. Pag masasabi mo
mo, Lord, kung ikaw ang kalooban mo, baloney. Lord, kung ikaw naisip mo sa buhay namin, baloney. Basahin mo yung Bible mo, John 10:10b. John chapter 10 verse 10 letter B. Ang sabi ni Jesus Christ, I came to give you life Amen. and have it more abundantly. Buhay na ba yung gigising ka sa umaga? Pagkagising mo, hapos mo yung tiyan mo, ano ulan? Hindi buhay ang tawag doon. Ang buhay, pagkagising mo, nandyan ang pagpapala, kalimat kanan na inahabol ka. Nandyan yung pamilya mo na maayos. Nandyan lahat ng kayusan sa iyong buhay. Ang tawag dyan ay buhay. Amen. Pero pagkagising mo, sasabihin mo sa asawa mo, ano ba kainin natin? Ala eh. Punta ka kay Aling Barang muna. Aling Barang, palista muna. Sabi kay Aling Barang, ang aga na ba, binibisi mo siya ako. Magpapala ba yun? Dapat po tayo mga Kristiyano hindi tinataguan. Oo! Meron na yung magkakita ka, please, hindi wala ko. Bakit? Mamumutang yan. Wala ko. At saka minsan pupunta lang tayo sa isang tao pag may kailangan tayo. Amen. May kailangan ka sa kanila. Alam mo, sister, ano kailangan mo, bro? Kasi hindi mo normal na ginagawa. Pero kung everyday, kinukumusta mo siya, makikipag-usap siya sa'yo. Hello? Pero kung kumustahin mo lang siya kasi, ilan kausap ka ba? Sabi mo sa katabi mo, sino kaya yun? Pag may kailangan, nandyan. Pero pag puno-puno ng pagpapala, ang kaibigan niya nasa sanlibutan, mabalitaan mo lang, lalasing-lasing sa araw ng piyesta. Ipagsabay kay San Juan din, kung sino man San Juan yun. Punta ka rito, sa buyang kita na mainit na tubig, kundi ka. At sabi mo, praise the Lord, hallelujah. Amen po ba? Hello? Pag problemado ka na sa church ka, pag nasa kasaganaan ka, sino kasama mga barkada mo, yung choir ba natin na pamilyenda mo ba? Para sabihin, itong music team na to, na mag-practice na yung Sabado. Well, ano kinakain na ng minimilienda? Na-bless mo ba? Sarantalan yung mga kaibigan mo, puro lasinggero! Bibilang mo pa na masarap ng pulutan. Tapos pag problemado ka na sa church ka, hello! Sino bang inihipo dito sa inyo? Minsan nga yung mga kabataan natin, walang pagkain. Hello? Amen. Pero pag masagaan tayo, sige ang lang miyerda natin. You need to plan, bro. Alam niyo ang pagpapala ng Diyos para lamang sa mga may willing na magbigay para sa kanyang mga. So, mga ito, huwag niyong tatapisan yung tithes ninyo. Dati ginagawa ko rin yan. Yung kalahati sa Pilipinas, yung kalahati sa faith fellowship, wrong. Nagiging alms yung tithes. Eh, pastor, pwede bang itulong ko sa kapwa mo? Sa kapwa ko? Kung hinihingi ka ng Diyos, ang pwede pagbigyan ng tithes, tinuro ko na dito yun, pwede sa church, pwede sa pastor, pwede sa mga balo, pwede sa mga ulila.
nga lang. Pag tinapyas-tapyas mo, kay Balong, kay Ulila, kay Pastor, kay Church, ounce lahat yun. Hello? And the rate of return, 1. It's the one. Sino rin yung gusto pagpalayan ng Panginoon? Maging matapat tayo sa Diyos. Minsan kasi pag tinitigan natin, may wallet pa kayo? May wallet kayo? Tingnan natin yung wallet niya. Ba't ang binukas mong ganyan, yung kulay ube? Sino ba yung tao ng ube? Madali lang ito. Sabi niya, okay, pakawalan mo na ako, okay. Pero kapag ang picture na nakita niyo, yung picture ni... Cory? Ninoy? Nakaganoon siya, sabi niya, huwag mo kong pakawalan. Huwag mo. Sa malam ko, huwag mo kalisin. Sabi mo, huwag na. Sige, dyan ka na lang. Eh, yung isang libo, tatlo sila. Sasabihin sa'yo, 3 in 1. 3 versus 1. Kakanta ka. 3 in 1. Hindi ka araw. Sasabihin, ugal, bukan lang. Tinuturuan ko kasi Kuya Tom. Sabi ko Kuya Tom, since ang business ko ay nasa card ka, yung income mo ako hindi fixed. Kapag nagtali ka ng business mo gabi-gabi, kasi gabi-gabi tinatali naman nila yun. Kung ano yung kita mo, yung gross, hindi yung net. Gross! Itabi mo nga ako yung ikaw nun. Ibigay mo kung saan mo gusto. Kung sa blood wash. Kung dito, praise the Lord dito. Kung saan mo gusto, doon mo ibigay. Pagpapanayin ka rin. Yan ang tinuturo ko dyan. Kasi po, madalas ko kakwentuhan yan. Amen? Mga kapatid, ang tithes hindi net. Sasabihin mo iba, ganito ba? Halimbawa, kita mo 1,000. Pinamasahe ko 200. Pinamilienda ko 300. Gas-gas ng gulong 100. Gasolina 200. Kataiwan 200 na lang. Yun ang tithes ko. 20 pesos. Kapag gano'n, masyado kayo makwenta, ang sabi ng Panginoon, bring all. Sabi mo nga all. All. Tithes. Ibig sabihin, yung buo, huwag mong puputulin. Gross! It's not net! Gross! Amen? Okay, let's review. 4 types of giving. Number 1 is? Tithe. What's the motivation? Obedience. Obedience. Number 2 giving is? First fruit. What's the motivation? Generosity. Generosity. Dapat maging generous ka. Number 3. What's the motivation? Compassion. Compassion. Compassionate ka dapat. Number 4. The big box. Seed. What's the motivation? Faith and reward. I believe. I receive. Hallelujah. And the reward are coming and after me. Amen. So, magagito ka. Palapan natin sa buwan. Kanya-kanya tayong talbos. Sabi mo sa katabi mo, bawal manalbos. Sa tanim ng may tanim. Tanim ng may tanim. Bakit po? Nakabantay sa atin ang Panginoon. Amen. Yung tanim ni ate, hindi pwede talbosan ni kuya. Dito sa mundo pwede. Ang tawag dito sa mundo ay trespassing. Pero sa langit, yung tanim mo, stay. Kaya nga, 30, 60, 100. 60. Sabi nga ng 60. Siksik. Wig. Liglig. Maapaw. Maapaw. Amen? Let's all stand.